Ito ang unang araw na kukuhanan ko ng video si Papa dahil ang sabi niya sa akin, i-video ko daw yung mga tanim niya dahil ang gaganda na. At ito nga, pagrating namin dito, nakita ko nga na namumunga yung mga bagong tanim niyang sitaw. Nakita ko nga ganda ng bunga ng sitaw na tanim ni Papa. Ang sarap siguro sa pakiramdam na nakikita mo yung mga tanim mo na namumunga na. Yung tipong wala kayong pambili ng karne at isda. Basta masipag ka lang magtanim, hindi mo naiisipin kung anong ulam mamaya o bukas. Kaya nga sobrang nagpapasalamat kami sa may-ari ng farm na to dahil si Papa ang napili nila na magbantay dito. Kaya nga yung gustong itanim ni Papa ay naiitanim niya lang. Kaya salamat po. Malaking tulong po itong farm na to kay Papa dahil tanda na si Papa, hindi niya na kayang umahon sa matataas na bundok dahil naalala ko nga yung dati kung saan nagtatanim si Papa ay sobrang taas na bundok. Kailangan mo pang lakarin ng 2 oras bago ka makarating doon. At nakita ko nga meron pang kalabasa na tanim si Papa dyan. Grabe, na-amaze talaga ako sa mga tanim ni Papa dahil nakita ko nga na talaga ang pinaghihirapan at pinagsisikapan niya talaga ito para lang may makain sila sa araw-araw. Ang pagtatanim ni Papa hindi lang nakakatulong sa bago niyang pamilya kundi sa amin din. Oo, may bagong pamilya na si Papa pero hindi ibig sabihin nun pinabayaan niya na kami dahil bilang isang anak ni Papa, nakita ko kung paano nagsikap sila ni Mama para lang mabuhay ang 17 anak nila. Kaya gaano man kami karami, kailanman ay hindi ko ikakahiya dahil proud ako. Hindi mo naman kailangan ikahiya ang pamilya mo, di ba? Anumang estado nyo sa buhay. Meron pang nagsabi, sobrang dami daw namin. Yung iba nga pitatawanan kami dahil sobrang dami daw namin. Hirap na nga daw yung buhay namin, wala na nga kaming makain. Madami pa daw mag-anak si Papa at si Mama. Kaya yung iba, hindi na lang nila sinasabi yung totoo kung ilan talaga silang magkakapatid dahil natakot sila na baka husgahan lang sila. Marami kasing mapanghusga dito sa mundo. Pero ito lang masasabi ko, oo marami kaming magkakapatid pero ni isa sa amin, walang may kapansanan. Dahil lahat kaming 17 magkakapatid ay normal na nailabas ng mama ko. Walang magtatanong pero alam nyo ba na ang papa ko ay isang kumadrona? Kaya nga lahat kaming magkakapatid, siya lang ang nagpalabas sa amin. Kaya proud na proud ako. Kailanman ikakahiya kung gaano kami karami. Thankful pa nga kami dahil kahit marami ka kapag may problema ang pamilya, maraming nagtutulong-tulong. Kaya sa mga katulad namin na mayroong malaking pamilya, huwag nyo lang ikahiya dahil si Lord naman ang nagplano niyan. Tsaka alam nyo ba guys na pang 13 ako sa aming magkakapatid. Kaya malamang kung kaunti lang ginawa ni Mama at ni Papa. Wala ako ngayon. Wala sanang nagkukwento sa inyo kung paano yung buhay namin noon at ngayon. O siya, tama na nga muna ang kwentuhan natin. Marami pa tayong kwento sa mga susunod nating videos. Papa na muna magkwento sa inyo ngayon. Ayan nga, may pataas pa ng damit. Kala mo naman may abs. Oo, mga ampalayang ligaw. Gamot sa leukemia. Yung ampalaya. Marami dito sa Aurorang ganito. Ang lawak sa munggo. Hindi na tinatanim. Kusang tumutubo dito sa akin sa Aurora. Hindi pa meron kasunod. Ito yung pag natapos yan, dito na naman. Kabila. Pagkana sa saging. Kung walang pansaing, may pansaging. Nilagang saging. And kung natatandaan nyo guys, yung in-upload kong video, nagbabayo sila ng saging. Tunay na ampalaya. Oh. Ayan, yung tanim ng ampalaya. Ito, oh. Magkaiba sila ng dahon, ano pa? Dun sa ligaw tsaka sa tanim. Malalaki. Ito sa palang mamunga. Ito sa mamunga. Kahit ba walang gapangan yan pa, okay lang? Okay lang yan. Ang pakbet. Yung maliliit. Kakapal pa yan. Yan pa sa kabila. Dapat may sa gamot. Magkakaroon ng uod. Pag hindi na-sprayan, may uod.
Dati ang buhay ko na sa bundok. Salamat kay Truman dahil binigyan ako niya ng pagkakataon na magtanim. Ganun din sa Panginoon, salamat. Pag may sipag ka, hindi ka mangangambang magutom kasi maski walang bigas, pwede kang kumain ng papaya. Pag malaki ang bunga ng papaya, malaki ang pag-asa, mabubuhay tayo. So, ang inabot ng bagyo, hindi lumaki ang mga bunga. Pangalawang tanim, nagbunga na, kaya wag lang tayong madadala. At may tiyaga, magbabago ang buhay. Tingnan nyo, marami ng bunga, oh. Guys, tignan nyo ang daming ampalaya. Tanim ba to pa? Tumutubo lang ito. Pero nakakain. Maganda ito sa mga may diabetes. Sa mga may leukemia, maganda ito. Mga sili, kagaya nito. Masaya ako pag napunta sila dito, yung mga anak ko. Sa una kong asawa, 15 ang buhay. Napunta sila dito, masaya kaming nagkukwentuhan, mga nakaraan sa buhay. Maraming mga mga tanim na mga pinaglilibangan namin. Tama. Unti-unting nababago ang buhay sa pagtatanim. Kaya yung mga nawawala na ng pag-asa, meron pa silang pag-asa kung tatawag sila sa Diyos, may mga taong tutulong sa kanila. Ang pagtatanim kasi ay kanyon, yung hindi ka magugutuman. Dito namin kinukuha yung pagkain namin araw-araw. Yung mga anak ko ay nagtutulungan kami pag wala na kaming minsan nagigipit, natulong din po sila. Nyog. Tinutumba ng salot. Paano ba yan guys? Hanggang dito na lang muna dahil kailangan na naming maganda ng aming tanghalian. Welcome nga pala sa munting kubo na nagsisilbing tahanan nila Papa. Salamat po sa panonood.